Hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo. Nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang korupsyon na nangyari, kasama siya. At sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba ang sinasabi nila? Ito ang pinakamasamang budget. Sir, dito po tayo sa nangyari kay former o retired General Romy Poquis. Pag-usapan po natin yung mensahe na ipinapaabot dito sa publiko. 2 frames. Una, anong tingin dito, sir, ng mga active? Tingin mo, military uniform personnel sa kasong kinaharap ng isa pong dating general ng Armed Forces? Una sa lahat, MJ, hindi lamang sa mga sundalo, pero sa bawat Pilipino, napakasakit na makita yung isang tao na nagsasalita ng katotohanan o nagtatanong o nagiging kritikal sa administrasyon ay ikukulong mo lang walang batayan. Ngayon, marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. O, unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractor, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amina Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging critical, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo. Hindi ako andun na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila, sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted. Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Wala namang ginawa yung taong yan, kundi magsalita nga sa korupsyon. Kaya tingin ko, sa mga sundalo, lalo tigit sa mga opisyal, and of course sa mga PMAers, medyo hindi maganda. Hindi maganda yan na parang may humiliation, parang ipinapaya mo yung kasundaluhan, no, ang isang general na kasama mo na wala namang ginawang masama. Pwede kayong mag-iba ng opinion. Pwedeng ibang inyong paniniwala, ibang inyong pananaw. Pero para isadya ninyong hiyain, hindi maganda. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, abay, ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, kahit naman sa batas, no, sa Korte Suprema, may marami na silang ginawang ruling tungkol dyan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Lalo tigit, pag ang sinisigaw ng tao ay yung korupsyon. Itong inaano nila na magsasalita ka ng resign, kailangan talaga, ano ka na, illegal, sedition, at saka rebellion, inciting to sedition and inciting to rebellion. Kalukuhan yan. In fact, pwede mo sabihin na dapat patalsikin ng Pangulo. Hindi as long as wala kang sinasabing
manggulo, gumamit ng armas, gumamit ng karahasan para dun sa pinaglalaban mo, walang problema yan. At saka yung BBM resign na sinasabi, sa kanya yun eh. Di ba sinasabi mo mag-resign ka na? Kung ayaw niya mag-resign, kanyang pananaw yun. Di ba? Hindi naman yung parang sinabi mo na na ibagsak yan, na patalsikin mo, na gamitan mo ng karahasan, na mag-armas tayo. Yan, masama yan. Pero hanggat ang tao nagsasalita ng malaya, na ang sinasabi niya, hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo, nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang korupsyon na nangyari, kasama siya. At sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27. If I'm not mistaken, 51 ang galit. 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyadong figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba nang una, negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba ang lumalabas? Galit talaga tao. Ito yung, kasi hindi mo na pwedeng lukoy ng taong bayan eh. Nalalaman lang yung nangyari, naririnig nila dito sa inyong programa, lalo tigit, no? Yung ginagawa ninyo, MJ Admar, na talagang natututunan ng mga tao yung mga issue at nakikita nila kung ano talaga nangyari sa bansa. Hindi naman nila tayo kailangan paniwalaan, pero pagkinggan nila lahat at tingnan nila, suriin nila mabuti kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao. At dito, patay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng gobyerno. Opo, pero mukhang napaka-passive kung ng mga Pilipino eh. Kung titingnan mo ang ibang mga kapitbahay nating Asyano, napaka nila, sensitive nila sa mga ganitong issue. Pag may kahit nga lang na i-issue yung kanilang mga opisyal sa mga bigay-bigay lang, tumanggap ng bribe o pinatataasan yung allowance ng kanilang mga congressman doon sa kanilang bansa, nagrarally na. Ito, kung may harap-harapan na pagnanakaw sa kaba ng bayan, sir. Totoo yan, MJ. Di ba yung South Korean president, natanggal siya dahil yung kanyang asawa tumanggap ng bag na worth $2,000 ata or $3,000. Dito sa atin, trilyon na pinag-uusapan, o trilyon total. Tapos bilyon-bilyon yung mga nakawan. Narinig mo yung mga pondo, yung mga proyekto na talagang ghost project. Talagang yung mga Pilipino nagtitipi pa. Pero kung naman naniniwala, MJ, tsaka Admar, at ako'y may paninindigan sa ating mga kababayan na kikilos at gagalaw sila. Siguro kailangan lang talagang organize ng tama, kailangan lang talagang hikayatin ng tama mga tao na, halika, magsama-sama tayo, ipakita talaga natin itong mga nangyayari. Ako, naniniwala pa rin ako, MJ, in the end, kikilos ang taong bayan at gagawa ng paghusga. Hindi ikaw, hindi ako, pero ang pangkalahatan ay kikilos talaga para baguhin itong mga nangyayari sa ating bansa. Opo, lalo pat sa isang press ko na aking nakarang araw, may mga panawagan na si Manong Chavit Singson. Gumamit pa siya ng numerical representation number 40. 1986, 2026, 40 years apart. 68 si McCoy, 68 din si Pangulong BBM. Ganun din ang kanyang paniniwala na may magkakaroon ng major shift sa ating pong pamamahala this year. Kung ano kayang maaring gawin ng taong bayan dito sa mga panawagan na ito? Well, actually, MJ, gamitin ko rin itong pagkakataon. Meron kaming gagawin na caravan sa January 31 bilang pagkilos nga at patuloy na panawagan dito sa korupsyon at ang paninindigan na kailangan mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya as early as now, ginawa na namin yung announcement para lahat makapagprepara, lahat ng gusto sumali ay sumama dito. At hindi kami hinto. Palagay ko naman marami sa atin ang hindi hinto nang hindi natin nakikita at nasisilayan
yung talagang dapat managot dito sa korupsyon. Kasi talagang kanina narinig ko sa inyo yung dun sa PhilHealth at saka PTIC. Paliwanag ko lang Admar dun sa PhilHealth, yung binanggit ni Attorney Trixie. Alam mo, yung PhilHealth kasi, nagsimula yan, ginawa ang batas sa ilalim ni, well, kay President Ramos. Pagkatapos niyan, kay President GMA, in-extend niya yan sa mga mahihirap, yung mga walang kakayanan magbayad ng PhilHealth. So sabi niya sa mga LGU, magbayad kayo, tapos naglagay ng pondo. Ang ginawa naman ni Pangulong Noynoy Aquino, in-expand niya yung PhilHealth program. Pinalawak niya pa to na kung mahirap ka, sige, hindi lang naman limitado ang mga pwede mong benepisyo. Ngayon, ang ginawa ng Pangulong Duterte, ginawa niyang universal. Sinabi niya, pati yung mga senior citizens at saka yung mahihirap na walang pera na pang-contribute, ang gobyerno na ang magbabayad para maging universal healthcare program, pangkalahatan. So yung pondong kinuha sa PhilHealth, pondo na yun ng taong bayan, pondo ng PhilHealth yun. Kasi di ba nag-ahalo eh. Pati tayo, empleyado, MJ, Adman, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan. Ako nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan. Lahat ng mga empleyadong Pilipino ay nagbabayad sa PhilHealth buwan-buwan. So pondo natin yun. So nung kinuha yung pondong yun, mali na kaagad. Kasi para bang pag-ibig eh. Hindi nyo naman pera yan, ba't nyo ginalaw? Di ba yung pag-ibig contribution natin? So ginalaw nila yung perang yun. At sinabi nga ng Korte Suprema, mali. Ngayon ang gagawin nila, isusoli lang nila yung pera na yun, parang ganun na nangyari. Nagdagdag pa ata sila ng kaunti, no? 70 billion. Pero hindi yun yung punto kasi taon-taon may binibigay ang gobyerno na budget sa PhilHealth. So 70 billion yan or 80 billion on average. Tapos may naipong pondo na actually 89 billion yun eh. Ang gusto nila kunin yung buong 89 pero 60 pa lang na nakuha nila, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So hindi ka na nagbigay ng 70 billion noong 2025, kinuha mo pa yung 60 billion. Ngayon, tama yung sinasabi mo, Admar, ngayon nagbabayad tayo ng buwis, pera na naman natin yun na isinauli lang nila sa PhilHealth. Hindi naman nila pera yun in the first place. Pera na yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Kung Mike, yung mga dissenting opinion ng mga associate justice, nagbanggit nga sila na itong unprogrammed funds ay unconstitutional. Yet meron pa rin po dito sa 2026. Nakikita nyo po ba na malakas ang possible na magiging hatak nito kung may mag-question ito sa Korte Suprema? And at the same time, napapanahon na rin ba na dapat ay magkaroon na rin po ng desisyon ang Korte Suprema kasi kinestyon din yung 2025 na budget, no? Naalala nga natin bago pa makulong si former President Rodrigo Duterte, kabilang po ito sa kanyang kinwestiyon po, Kong Mike. Yes, alam mo, Admar, ako papalalimin ko ng konti ang usapan dyan eh. Kasi para sa akin, ang National Infrastructure Program, ginagawa yan, katulong ang NEDA, katulong ang iba't ibang departamento, tapos sinasabi nila kung ano yung mga programang kailangan natin. Ang ginawa ngayon ng DPWH, hindi na nagtatrabaho, hindi na nila ginagawa kung ano ba yung kailangan ng mga programa para ayusin yung National Infrastructure Program. Ang sinasabi na lang niya sa mga congressmen, oy, magsabit kayo, meron kayong tigda 2 bilyon. Sa akin, mali na kaagad yung prosesong yun. Kini-question ko kaagad yun at tingin ko kailangan questionin yun sa Korte Suprema. Paano ba talaga ginawa ang prosesong ito? Ang pangalawang binanggit mo yung unprogrammed funds, tama yun. Kailangan din natin to na questionin. Bakit na naman nagkaroon ng unprogrammed funds? Ano na naman ang batayan dyan? Diba? At diba, as I've mentioned, ang konsepto nga niyan, pagka may extra kang pondo, doon mo ilalagay, as of now, nasa negative tayo eh. So, paano naman ginawa yon? Pangatlo, yung mga foreign assisted projects. Sa tingin ko, dapat reinstated yung mga programang yun. Kasi yung mga foreign assisted projects, patagal na pag-aaral yun. Ginawa ng bawat departamento yun, inayos nilang lahat, tapos sinumite para magkaroon ng pondo at ayusin yung pagbibigay ng pondo at pagtulong sa atin. For example, nung sa DNR ako, sabi nung may ginawa na foreign assisted project na ang tagal na pag-aaral, almost 1 year, more than 1 year pa ata pag-aaral na yon, na para doon sa clean air. So kailangan natin ng mga equipment, kailangan natin ng mga kung ano-anong pang-monitor. So nagkaroon tayo ng foreign assisted program.
And if I'm not mistaken, that program before was with Australia. So sila yung nagpondo doon, nagkaroon tayo ng counterpart. Isipin mo, hininto mo na lang lahat yung programang yun, no? Ibig sabihin sa ngayon, itong mga foreign assisted, ang sama dahil ito nga yung nakitang kailangan ng ating bansa, kailangan ng ating bayan. Kong Mike, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin, mag-ingat po sila sa iyo. Ay, Yes, Admar, MJ, maraming salamat sa inyo. And wag naman sila mag-ingat sa akin lang, mag-ingat sila sa atin. Kasama kayong dalawa. Yeah. So ako nagpapasalamat po ako sa inyo. And ulit sana Admar, MJ, panawagan lang sa ating mga kababayan, meron po kaming January 31 na motorcade caravan. Sumama po kayo sa amin at makiisa po kayo sa amin. Para lang talagang makakuha natin yung katotohanan dito sa korupsyon. Admar, MJ, panghuli na lang, nabanggit mo kanina yung script na lumalabas sa kanila. Maniwala kayo sa akin, yung script nila, eksakto yan. Si Saldico ang mastermind. Nagpakulong sila ng kontraktor, si Diskaya. At ang karamihan ay mga DPWH, may ilang contractors. Titimplahin ngayon nila yan, Admar, tsaka MJ. Kung sino talaga yung pagka nakita lang galit pa yung tao o isama natin tong senador na to o yung congressman na to o yung contractor to, dahan-dahan lang titimplahin yan. 4 na buwan na. Lahat ng tao alam ang proyekto. Lahat ng tao alam kung sinong gumawa, kung saan ginawa yung bidding. May listahan tayo ng infrastructure program. Huwag nilang sasabihin sa akin na kailangan ng ebidensya dahil ang linaw ng ebidensya sa budget. Kita mo na. Pumunta ka sa lugar. Pag wala kang nakita, gawan mo kagad ng audit, i-file niyo yung kaso. So, Admar, yun ang aking bilang pagtatapos lang dyan sa binanggit nyo kanina. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat. maraming salamat ang dating kongresista Mike Defensor po ating nakasama mga kapartner.